Mga kababayan, magbigay tayo ng reaksyon sa video na ito. Itong video na ito ay ang pagmay-ari nito ay ang Net25. Credit to them, no? Bigyan lang natin ng reaksyon tungkol sa mga pangyayari ngayon. Nagkaroon ng hindi magandang relasyon ang executive department ng ating bansa. Yung president and the vice president hindi nagkaintindihan. May political squabble. Ay hindi maganda na itong mga pangyayari dahil sa bangayan ng dalawang mataas na namumuno ng ating bansa. Magbibigay lang tayo ng reaksyon bilang mamamayan na tayo ang pumili na ilagay sila sa ating paniwala na magkaroon ng magandang administrasyon. Alamin natin itong mga pangyayari at magkomento tayo. Ano ang magandang gawin ng mga Filipino people tungkol sa mga pangyayari ngayon? Sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mukhang nakarating na sa kanya pong tanggapan ang sabpina as testificandum. Oo. Ito po yung ibinigay ng National Bureau of Investigation sa tanggapan po ng Vice Presidente. NBI? Yes, para ipatawag po ang pangalawang Pangulo, Inday Sara, at ipaliwanag nito ang tungkol sa kanyang pagbabanta umano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at maging kay Speaker of the House Martin Romualdez. Nakasaad po sa nabanggit na sabpina na pinahaharap si BP kay NBI Director, retired Judge Jaime Santiago sa tanggapan nito alas 9 ng umaga, Biyernes, November 29. Tinanggap Meron na palang sumpay na si BP Sara tungkol sa mga sinasabi niya laban sa tatlo kay President Marcos Jr. ay pati yung kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at saka kay Martin Romualdez, yung siya ang chairman ng Congress. Siya ang pinakataas sa lower house ng Congress. Ipatuloy natin itong video galing sa Net25. naman po ng mga tauhan ng Office of the Vice President ng sabpina na dinala ng mga tauhan ng NBI sa kanilang opisina dyan po sa Mandaluyong. May tanggapan na ba? Opisina ng pangalawang Pangulo sa Mandaluyong. Ayon po kay Director Jimmy Santiago, pagkakataon ito para kay BP Inday na magpaliwanag tungkol sa kanyang banta at para iparating na rin ang kanyang mga sariling issue sa seguridad. Ayon, nag-ugat po ito mga kababayan dahil doon sa sinabi ni BP Inday na kung ako'y mapatay, di ba? Ito yung sinabi nung isang araw kung ako'y mapatay ay may kinausap daw siyang tao para patayin naman si Pangulong Bongbong, si First Lady at saka si Speaker Martin Romualdez. At dinugtong Ito ay remarks ng Vice President. Sabi ng NBI, may pagbabanta sa buhay.
Kaya nga aalamin natin sa sunod na mga pangyayari dahil inimbitahan siya para makapagbigay ng tamang explanation sa binabanggit niya o sabi nila pagbabanta daw. Alamin natin kung gaano katotoo. Sige, ituloy natin itong video reaction natin. Kampanya, no joke ito, no joke. Ayun. Kaya ang sabi ng ay seryoso daw ang bantang ito, Nason. Oho. At kanina parang may ambush interview kaya meron ba tayong video nun? May ambush interview kay BP Inday at isa sa mga naitanong yung sinabing banta na yan sa Pangulong Bongbong. Ano ha? At doon naman daw ay parang sinabi niya na wala naman daw siyang sinabing assassin. Ano ba yan? Ano yung konteksto nun? Isa tayo. Ayan pala dyan. Para kayo na po mismo magpakalam nyo naman dito. Baka magkamali din kami. No, ha? Ano po yung sinabi? Ito, pakinggan natin ang pahayag po ni BP Inday Sara. The Marcos administration's insistence that the president's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the president and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last 4 words of my entire statement? They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. Tossing the word assassin. Paki-check. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. They suppress and oppress opposition. Maliwanag yung sinasabi ni BP Sara. Paano ka pa makapag-higanti kung ikaw ay namatay na? Kung yung sinasabi niya na kung ako ay pinatay, alam ko na kung sino. So, mayroon na daw siyang sinabihan na tao na kung siya ay pinatay, ipapatay din niya yung 3. Maaring ganun ang statement niya. Pero mas maganda na lang na makapagbigay siya ng tamang explanation. Dapat dumalo siya doon sa NBI para maklear niya yung statement niya na baka yan pa ang basihan na sa isang krimen na. Pero naman ay tayo mga mamamayan, bigyan din natin ng reaction itong video na ito. Mag-comment tayo, no? Papatuloy lang muna natin. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba?
They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. And then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. We already saw that in history. So that is my proof. Yes. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Ano revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Yan mga kababayan, ang nakita natin sa video ng Net25. Pasalamat tayo sa Net25. Ito ay nire-relay ko lang sa ating mga kababayan, lalo na sa aking mga followers, na malaman ninyo kung ano na ang nangyayari. Tayo na lang magbigay ng komento sa video na ito. Salamat sa panonood.